Lumaki at naging dakila si Mahavira. Palagi niyang ginugugol ang kanyang oras sa pagsunod sa kanyang mga magulang at paglilingkod sa kanila. Masaya siya doon. Nang makitang nasa hustong gulang na ang anak, nagpa siya ang mga magulang na pakasalan siya. Ngunit hindi pumayag ang isip ni Mahavira na magpakasal. Ang hiling niya ay manatiling celibate hanggang sa huli. Hindi ito nangyari sa mga magulang. Iniwan niya ang paghahanda sa kasal. Nakilala niya si Yashodhara, ang anak ng isang hari na nagngangalang sa Mahavira, at pinakasalan niya si Mahavira. Upang hindi makapagdulot ng sakit sa kanyang mga magulang, si Mahavira ay namuhay ng masaya kasama ang kanyang asawa sa loob ng ilang araw. Pagkatapos ay ipinanganak sa kanya ang isang anak na babae. Ang kanyang pangalan ay Mahal. Makalipas ang ilang araw, namatay ang mga magulang ni Mahavira. Ito ay nagpalungkot sa kanya. Ang kalungkutan ay higit pa sa kaligayahan ng pamilya, napagtanto niya, walang sino man ang nawawalang kalungkutan sa mundong ito. Kung ang lahat ng mga ipinanganak ay tiyak na mamatay, bakit maglaan ng oras sa kagubatan, magpepenitensya at mangyaring Diyos at walang istasyon, pagtataka niya. Wala sa mga karangyaan ng palasyo ang makahahadlang sa kanya. Iniwan niya ang kanyang asawa at anak na babae at pumunta sa kagubatan. Sa kagubatan, nagpepenitensya ang dakilang bayani sa loob ng maraming taon. Naupo siya sa mga kuweba ng ilang araw. Ilang araw siyang gumala sa masukal na kagubatan. Pagkatapos ay ginulo siya ng masasamang tao at mababanggas na hayop. Ngunit hindi natatakot si Mahavira sa kanila. Tahimik siyang nakaupo at nagmumuni-muni sa Diyos. Sa gayon siya ay nagpenitensya sa loob ng 12 taon at dumating sa nayon ng Jimbat. May isang puno ng paaralan sa pampang ng ilog Rajupalika, na umaagos malapit dito. Umupo siya sa isang bato sa ilalim nito at nagmuni-muni. Doon siya nakakuha ng bagong kaalaman. Mula roon, nagsimulang ipangaral ni Mahavira ang kaalaman na nakita niya sa mga tao. 42 taong gulang siya noon. 3. Sa loob ng humigit kumulang 30 taon, naglakbay siya sa lahat ng dako at ipinalaganap ang kanyang dama ng pagtuturo ng kabaitan at walang karahasan. Saan man siya pumunta, nagsimulang tanggapin ng mga tao ang kanyang biyaya. Tinanggap ni Bimbisara Ajatasatru ng Magadha at Chetaka, ang hari ng Vaishali ang dama na ito at naging mga disipulo ng Mahavira. Si Mahavira ay tinawag na Jina. Ang Jina, sa wikang kultura ay nangangahulugang alam ang lahat. Ang paaralang itinuro ni Jina ay nakilala bilang Jaina Dhamma. Si Jina ay nangaral sa loob ng 72 taon at sa wakas ay nakamit ang pagpapalaya. 3. Ang Ahimsa Paramo Dharma ay nangangahulugang walang karahasan. Ang pangunahing mantra ng Jain Dhamma, siya na nagmamahal sa mga hayop ay minamahal ng Diyos, naniniwala si Jain Dhamma, vrata dahil ang katawan ay makasalanan. Dapat itong parusahan ng mga pag-aayuno. Sa pamamagitan nito ang katawan at isip ay magiging iyo. Lahat ng bagay sa mundo ay may buhay, sabi niya. Sa mga Jain mayroong dalawang pangunahing sekta, Swetambara at Digambara. Sa Hilagang India, mataas ang bilang ng Swetambara Jains. Maraming tao ang kabilang sa sekta ng Digambara sa South India. Ang Sravanabelagola, Kerala, Palitana, Girinaribeta at Abuhil ay mga banal na lugar para sa mga Jain.